ay hindi na ata napigilan magsalita sa issue po ng bank accounts. At sa dami ng bank account ni Sara, mga kababayan, talagang nagkanda buhol-buhol na naman ang kanyang statement, ang kanyang pananalita. Halina panoorin natin mga ka-GP Natics itong pahayag ni Sara Duterte kung paano niya po sinagot ang kanyang kasinungalingan na hindi niya po paliwanag ng maayos ang hinggil sa mga nasabing bank account na binabanggit po nitong si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko. Ano daw? Hindi alam ng bangko at hindi ko rin alam. Napaka-imposible na mangyari na merong kang may listahan doon, merong kang mga bank account na hindi alam ng bangko. Kasi technically, mga ka-GP Natics, kung pakikinggan ko itong maigi, bago ka po magkaroon ng bank account, syempre sa bangko, di ba? Bago ka magkaroon ng bank account, kailangan pupunta ka doon, di ba? Kailangan physically present. Tapos pipirma ka. Magsasign ka ng mga document. 'Di ba mga kababayan? Tapos magpapasa ka din ng picture doon. Tapos yung signature mo, kailangan i-attach mo doon sa mga dokumento. So how come na sinasabi ni Sara Duterte that the bank, mga kababayan, ay hindi rin alam na meron siyang mga account? 'Di ba? Ano yun? Biglang-bigla na lang may ibang tao na nag-register para sa'yo para magkaroon ka ng bank account? Parang imposible naman ata yun. Bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. Pero sasabihin daw ng bangko na baka non-existent po talaga yung mga account na yan. Okay, ganito lang yun eh. Hindi sasabihin ng bangko na non-existent yan. Kung ito ay nasa listahan, meaning to say mga kababayan, those account are active. Kung nandun sa listahan, hindi pwedeng sabihin non-existent kung nag-i-exist, di ba? Bakit i-deny ng bangko na, ma'am, baka non-existent lang talaga yung mga yan? Non-existent din nakikita, merong mga pera. Di ba? Napaka-imposible nun, tama Asian Channel, na magkaroon ka ng mga bank account na hindi mo alam. Wala naman kasi ibang tao na pwedeng magrepresenta sa'yo na mga kababayan para gumawa ng mga bank account under sa pangalan mo pero hindi ikaw yung nagpunta. Sabi ni Ocean Mother, nabilaukan ako sa'yo, sayad. Sara, hindi mo pwedeng puntaan lahat ng bangko kasi sa isang bangko, kung may account ka, lahat ng branch nun, natural meron. Correct. Hindi, baka tinutukoy niya dito ay iba-ibang bangko. Di ba? Baka iba-ibang bangko. Kahit naman na, tama ka Sir Smokey, kahit naman halimbawa, mga kababayan, taga Davao, di ba? Taga Davao. Kung yung account niya, yung main tawag dito, kung ito ay naka-address dun sa Davao, pwede naman niya makita yung kahit nasan siya. 'Di ba? Pumunta lang siya kung anong bangko 'yun. Makikita niya na lahat 'yun. Hindi mo pwedeng isa-isahin. Siguro pwede mong isa-isahin kung magkakaibang account. I mean, kung magkakaibang bangko. 'Di ba? Kung dito BDO, kung doon ay BPI, pero mga kababayan, kung multiple account ka sa isang bangko, kahit doon ka na lang pumunta, 'di ba? Kung multiple account ka sa BPI, doon ka na lang sa isang branch, makikita mo na lahat 'yan. Kung sa BPO multiple account, puntahan mo sa BDO, lahat 'yan. Sabi niya Myra Venus Laguerta, kakahilo ang explain ni Sara. Nakakahilo po talaga 'yun. Biruin mo mga kababayan.
may existing account, tapos sasabihin ng bangko, ay ma'am, baka hindi po talaga yan, baka non-existent account po talaga yan. Kasi ako noon, naalala ko, may BPI akong account. Kasi sa dami ng trabaho na napuntahan ko, nakalimutan ko na ibang mga account ko pero BPI. Nagulat ako nung nag-register ako sa yung online, may lumalabas na isang account. Tapos ngayon, nagtataka ako. Hindi ako makapag-reg kasi meron na akong existent daw. Di nagpatulong ako ngayon, pumunta ako sa bangko. Sabi ko, gawan nyo na lang ako ng bago. Tapos i-check nyo, i-verify natin kung active pa tong isang to. At tingnan natin kung saan ba to? Kailan ba to nag-exist? Kailan ba ito nag-close? Sabi kong ganun. Yung pala, mga kababayan, nung tiningnan namin yung timeline, ay panahon pa nung nandun pa ako sa sa unang-unang call center company na napasukan ko. O kaso 6 months lang ako doon Umalis na kaagad ako, lumipat na ako. Ayun, hindi ko na siya nagamit. At nakalimutan ko na kasi may panibago naman akong may panibago naman akong bangko at may panibagong account. So parang yung dati nakalimutan ko na talaga. Maari yung ganon. 'Di ba na nakalimutan mo? Pero mga ka-GP Natics, napaka-imposible talaga kahit anong isipin mo na makakagawa ng isang account kung wala yung presensya mo, kung wala yung pirma mo, kung wala yung pirma mo ng mga dokumento at yung, 'di ba, magpapasa ka rin ng mga picture, magpapasa ka rin ng mga IDs, 'di ba? Oh. Diyos ko, si Sarah. Nakakatawa. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tama, Sir Smokey. Kapag kukuha ka ng account, kailangan ng valid ID. At the same time, kapag meron ka ng account, mga kababayan, minsan nga hahanapan ka ng ID kung ikaw naman ay mag-i-encash ng pera, di ba? Pipirma ka pa. Kapag yung pirma mo, mga kababayan, ay hindi katulad nung pirma mo na nakalagay doon, papapirmahin ka ulit. So napaka-imposible na yung mga yon ay may mga lamang pera, mayroong mga withdrawals, tapos iba yung nagwi-withdraw. Napaka-imposible naman siguro nun. Not unless, kung halimbawa, pero kahit sa bangko mahirapan din kahit yung magbibigay ka ng di ba? Magsasign ka para yung ibang tao ang kumuha or maglabas ng pera, mahirap pa rin mga ka-GP Natics. Tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. Hi Ma'am Kat, Merry Christmas. Ayan mga kakapsat ko. Sabi nga, ang isda ay sa bibig nahuhuli. Halatang nag-aano lang to nag-iimbento ng usap itong si... Oo. Hindi naman sasabihin ng bangko talaga yun na, ma'am, non-existence talaga yan. Kung meron nga sa listahan, tapos non-existence. Diba? Ibig sabihin, ng non-existence, nothing at all. Hindi po siya makikita. Kahit anong search mo dyan, walang lalabas. Yun ang non-existence. Pero pag may nakasulat dyan, may pangalan, may bank account, meaning to say, existent yan. Diba? Existent yan. So, paano mo sasabihin or sasabihin ng bangko na non-existent? Diba? Diyos mio. Sara Duterte nila. No? Nakikita ko sa kanilang mag-ama. Parang dahil naging presidente ang isang mayor, that easy. It's easy for them to fool people. In fact, mga kababayan, ako ay sumasang-ayon sa opinion po ni ate. Si ate girl, okay? Na itong mga taong ito, yung mga Duterte, akala nila yung mga tao dahil sa dami po ng sumuporta sa kanila noon
sa dami ng kanilang nabibilog, akala nila lahat ng tao ay mga fool, 'di ba? Akala nila tayo ay lahat hindi nag-iisip. Akala nila tayo ay nabibilog lahat nila. Hindi nila alam ang mga tao ngayon ay nag-iisip na. Lahat ng lumalabas sa bibig nila ay pinag-aaralan na ng tao. Ganun na, I'm sorry, opinion ko lang to, huwag kayong magagalit sa akin. Pero, that's the way I see. Ever since, every time mag-speech yung dating Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, imagine, ang grade ko, 75 lang, imagine, pasang awa ako, pero tingnan nyo, naging presidente ako. They are very much overwhelmed sa pagiging presidente nila. So, ang parang na-mindset sa kanila, it's easy to fool people. It's easy papaniwalaan ng mga tao. Pero, Ma'am Emily Basog, hindi naman kung saan mo gagamitin yung pera. Ako nagwi-withdraw din ako ng ganyan. Hindi nila tinatanong kung saan mo gagamitin. Ang sinusure lang nila dyan kung ikaw ba talaga yung may-ari. Kasi pag mamupunta ako doon, mga kababayan, hinihingi yung valid ID ko. 2. Hinihingi din yung ATM ko. Tapos pinapapirma ako. Kung yung pirma ko ba ay parehas doon sa pirma na naka-attach doon sa files na meron sila. Kung medyo merong duda, mga ka-GPnatic sa pirma ko, ang ginagawa nila, pinapapirma ulit ako. Sir, pakiulit nga po yung pirma nyo kasi medyo hindi tugma. So, pipirma ko ngayon. Pag tugma na, okay na. Di ba, hindi naman nila tinatanong. Kahit joint account, need pa rin ng ID at signature. Tama. aminin nila o hindi, na naging presidente si Duterte dahil kay Bongbong Marcos. Aminin yan. Gusto ng mga tao ng pagbabago at maibalik ang pagiging style ng pamumuno ng dating Pangulong Marcos. Kung presidente ang tinakbo noon pa ni Pangulong Bongbong, nanalo siyang presidente, no doubt. Kaya wag na wag sasabihin ng mga didilis na kaya naging presidente ang Pangulong Bongbong ay dahil kay Sara. Oh no, that's not true. Mas maganda pang sabihin na kaya nanalo si Digong because of Bongbong Marcos dahil ang gusto talaga ng mga loyalista Digong and Bongbong that time. Kaya nga natalo si Miriam sayang sana yung tiwala na lang ng mga loyalista napunta na lang sana kay Miriam Defensor. Okay. Okay, so may basihan din naman pala kayo. Kung nung nag-withdraw ako, tinanong ako kung saan ko gagamitin, sabi ni Dan Zanon. Alright. Okay, so magkakaiba. Depende sa bangko na pag-withdrawhan mo. Para patas, 'di ba? Kasi yung sa sarili kong experience, di naman nila tinatanong kung saan ko gagamitin. In your case, na tinatanong kung saan nyo gagamitin, so siguro it depends kung saang branch kayo or anong bangko, 'di ba? Merong hindi, merong oo. So, yun nga. Ako kasi Sir GP tinatanong, sabi ni Ma'am Emily Basog. So, totoo naman kasi andito na si Dan Zenon tapos si Ma'am Emily Basog na tinatanong. So, depende siguro sa tao na nag-a-assess sa'yo. Okay? Kasi dati din, meron din nagtanong sa akin pero sa ibang branch. Sa ibang branch, may nagtanong sa akin kung saan ko gagamitin. Yun nga, yung pinantayo ng car washan namin dati nung labas ako ng pera worth 300k ata yun nilabas ko. Yung tinanong nila kung saan ko gagamitin. Tapos dun sa yung dito malapit sa amin, hindi naman ako tinatanong. Basta lang, yung pirma, yung 2 valid IDs, tapos isang beses nagkaroon ng pagkakataon na naiwanan ko yung ATM ko. Since lagi naman nila ako nakikita doon, at may record na talaga ako, mga kababayan, sinabihan lang ako na next time sir, pakidala ng ATM kasi pag wala yan, iano ka na namin. Sabi niya gano'n, tawag dito, i-charge ka namin ng 100 pesos. Oh, sayang din yung 100 pesos pamasahe din yun. Oo, di ba Sir Smokey, kahit nga ako mag-remittance na lang, hanapan pa ng ID. Uy, oo nga, di ba? O, depende sa teller.
Sabi ni Ace Venezuela. Tama po kayo. Depende sa teller na mag-a-assess sa inyo kung sila po ay magtatin. Yung iba kasi siguro, di ba? Hindi mo maiwasan eh. Baka mamaya kung saan gamitin. Pero medyo awkward lang din kasi na tanungin kung saan mo gagamitin, mga kababayan. Depende siguro kung paano nila i-deliver yung tanong. Kasi very awkward talaga na tanungin kung saan gagamitin. Di ba? Pero kung ikaw naman ay hindi ka naman mapag-isip ng hindi maganda, sasagutin mo lang ng casual. Ano po, birthday kasi mag-open kasi ako negosyo o kaya pambibili ko po ng magta-travel kasi ako, something like that. 'Di ba? Ayo, Sir Smokey, 'di ba? Ako naranasan ko din 'to kay Sir Smokey sa remittance, 'di ba? Nangailangan ng ID. Noon, 'di ba? Noon. Okay, so ayan mga kababayan At tama po yung sinasabi ni ate dito, masyadong naniniwala sa sarili. Itong mga Duterte na akala mo napakadami nila. Hindi po totoo yun. Sabi ko nga po sa inyo nung panahon ng kampanya, yan, nandyan sila Sir Smokey. Wala nga ako nakita ng mga ng mga DDS dati na tumulong sa amin na as in yung talagang masasabi natin talagang sumagot ng pamasahe, sumagot ng mga accommodation, 'di ba? Wala. Puro talaga, puro loyalista. Nagpapasabi sa amin, sige, daan kayo dito, or kaya dito na kayo kumain, o kaya dito na kayo matulog, o eto, pantulong sa inyo, sa ninyo. Puro yan, puro loyalista. Wala po akong nakilala na DDS na nagsabi, o dito muna kayo. Walang ganon. 'Di ba? Biruin mo kahit isa, wala ata. Wala meron, pero hindi yung tawag dito, hindi yung tipong sumagot sa pamasahe, hindi yung tipong sumagot sa accommodation, hindi ganun May DDS kami nakilala dati, mga kababayan, pinadadaan kami sa kanila. Alam mo ang ginagawa, nangihingi lang ng mga nangihingi lang ng mga damit. Sige, pengin naman kami ng damit, ganito. Pinuntahan mo sa bahay, ni kahit pa inumin ka ng tubig, walang inom Pero okay lang yun, wala namang problema. Diniliver natin. 'Di ba? Diniliver natin sa bahay. Tapos ngayon, yung tao na yon nandoon sa kabilang parlor. Pero wala talaga yung tumulong na masasabi natin halos araw-araw nangangamusta, mayat-maya nangangamusta, nakatutok sa mga live ninyo, tapos alam kung saan kayo pag wala ka ng panggastos. Mga kababayan, nakaalalay sila. Ay, loyalista lang. Wala talaga yung yung mga DDS. Wala akong nakilala na nagpakilalang DDS sila tapos tutulungan ka nung panahon ng kampanya. Di ba? Sabi ni Ma'am Remia Pasyolan, depende po sa bank at sa staff. Nung nag-withdraw ako, medyo malaki, never naman sila nag-ask. So depende nga dun sa nag-a-assess. Depende dun sa teller. Tama po kayo. Dito sa Japan, nakaramihan ng OFW, GP, mga DDS nakakabwisit. Hindi naman, Ma'am Kat, hindi naman lahat DDS dyan. Marami rin mga dyan sa Japan. Kasi kung makita natin dito, halos Japan naman Kaya lang, mga kababayan, yung mga loyalista dyan, yung mga pro-admin, hindi maingay. Hindi kagaya po nung mga, 'di ba? Hindi kagaya talaga nung mga DDS, talantaran. Yung mga kasi, imbis na makipagtalo sila, yung mga loyalista, hindi yan basta-basta nakikipagtalo, hindi yan nag-iingay. Kaya sinasabi ninyo na karamihan OFW sa Japan ay mga DDS, hindi po totoo yun. Mas marami pa rin dyan ang mga loyalista, hindi lang po nagsasalita. Tahimik lang sila. Kasi ayaw nila ng gulo 'Di ba? Ang isip kasi ng mga yan, marami ako nakausap, kaysa makipagtalo kami dyan sa mga yan, I'd rather, I'd rather na wag na lang magsalita. I'd rather to keep silent na lang, 'di ba?
Sasabihin ng mga iba, na mananahimik na lang kami kaysa makipagtalo kami dyan. Hindi naman kami mananalo. Eh, mga yan, talagang, alam mo yung tawag nila, rabid DDS. Di ba? Awayin ka pa niyan. Para walang away, hindi na lang kami magsasalita. Oh. Sa mga factory. Baka Norman Mangusin sa Japan. Oh, si Ma'am Marisa, marami. Hindi natin mga kababayan basta ako masasabi ko pa rin, siguro yung sa part ng nakikita ni Ma'am Kat ay talagang madami yung mga DDS. Pero madami po. Dalawin nyo yung mga nasa kabilang parlor. Yung mga DDS na taga Japan, kukunti lang. Mas marami pa rin yung pro-admin, yung mga BBM na nasa Japan. Hindi lang talaga sila nagsasalita. Nandito lang sila sa social media. Hindi sila nakikipagtalo. Diba? Oh. DDS tatay nila karton. Oh. O, kita mo si Ocean Mother? O, opo Sir GP, tahimik po kami. Di ba? Kasi mga kababayan, alam kasi natin na kapag DDS, mabunganga lang, puro bunganga lang ang pinapairal. Yung naman, yung mga pro-admin, yung mga Marcos, mga kababayan, iba naman ang style nila. Sila yung tahimik, sila yung nag-iisip. Di ba? Dun sa kabila, maingay na, alam niyo yung lata? Maingay, 'di ba? Pero walang laman. Oh. Plalado GP gets mo kung kapanahunan. Oo, nung panahon ni Digong, marami talaga 'yan. 'Di ba? Kasi nga nung panahon na 'yon, paniwala pa tayo dahil nga kay Aimee. Dito sa Malaysia puro DDS, sabi ni Ma'am Sara Maldita. Oo. Oy, Mama Irene Santiago, Kyoto Kigarashi, Merry Christmas ha. Oy, Kabsat Makwan. Weni Halos, maingay lang mga yan, kaya kala nila madami yan. Marami pa rin po ang mga tinong Pilipino, correct? Yun ang nakikita ko dyan. Yung mga matitino, hindi yan nagsasalita kasi sila yung taong nag-iisip. Sila yung mas gugustuhin pa na manahimik, palagpasin na lang dahil alam nila na sila ay tama. 'Di ba? Parang lang yan, ganito yan guys eh. Ganito yan. Ang style niyan, 'di ba may mga asawa kayo? Yung mga lalaki diyan 'di ba may mga asawa kayo? Balik rin natin, kahit na kayo ay lalaki o babae, parehas lang. Kapag yung asawa ninyo maingay, ano bang gagawin ninyo? Kung yung mga asawa nyo laging tama, anong gagawin ninyo? Makikipagtalo ba kayo? 'Di ba sabi nyo dati, nung kayo po ay mag-aasawa, uy, Lord, bigyan mo naman kami ng tamang asawa, 'di ba? Tamang partner. Binigyan ka, mga kababayan, lakas ng tama. 'Di ba? Laging tama, kahit mali, tama. Ang lakas ng bunganga. Anong ginagawa ng asawa? Para walang away, tahimik na lang. 'Di ba? Yun ang pinakamaganda doon. Mga kababayan, huwag na kayo makipagtalo. Di kayo mananalo dyan sa mga maiingay na yan. Mga staff ko, GP, mga DDS, dati kasi pare-parehas kami pero nagbabago na sila. Pag di kami, busy pinapanood ko sa kanila live ng pro-admin. Ayun. Sabi ni Lady Kat, hinihiwalayan ng Hapon, karamihan ng DDS dito, GP. Yun lang. Kawawa naman sila. Totoo? Hinihiwalayan? Baka kasi sobrang ingay. I mean, may asawa pala. Isa lang pala. Oo. Di ba? Ako nananahimik sabay iwan. Anyway, yun mga kababayan, Merry Christmas po sa ating lahat and advance Happy New Year din mga kababayan. Sana po ang Pasko natin ay talagang maging masaya at talagang puno po ng pagmamahalan mga ka-GPnatics. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin at sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe our channel mga kababayan at pindutin nyo po yung select yung bell button, tapos select all. Okay? Mama Isa Sagun, hello po. Merry Christmas. Dito po ako sa Tokyo, Japan.
Marami po dito pro BBM, lahat po ng kasamang ko sa trabaho. Maka BBM. Kaya lahat ng vlogger ni PBBM naka-follow po kami. Maraming salamat. Thank you so much po. Merry Christmas sa lahat po ng mga nanonood ngayon ha. Thank you. Bye-bye guys. See ya. Oh, yung mga gusto daw. Charot. May nag-text dito. Wag na, nakakahiya, baliw.